Hazel, gutom ka pala. Sumabay ka na sa akin. Kumuha ka ng pagkain doon. Ang sarap pala talaga ng pagkain galing sa pag-aalaga, no? Punong-puno ng pagmamahal. Impacta! Alam mo ikaw, nawawalan na ako ng gana irespeto ka eh. Dahil dyan sa sobrang papansin mo. Alam mo yon? Hazel, ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo, hindi ako nagpapapansin. Alam mo yung kalagayan ko, di ba? Sana intindihin mo. Sana intindihin niyo din ako. Hindi yung puro ikaw lang. Alam mo ikaw, kahit ate kita wala akong pakialam. Hazel, tama na. Nasasaktan ako. Hazel! Ano ginagawa mo kay ate? Bakit? Pinagtatanggol niyo na naman yung baby girl niyo? Hazel, madilim pa nagtitinda na ako. Makaipon lang ng pampagamot ng ate mo. Pagkatapos na datnan kita ganito, ba't kinaganito mo si ate? Ano, sinasaktan mo si ate? Oo. Galing akong school, nag-aaral ako ng maayos, tapos ikaw, anong inaambag mo? Wala ka namang ginagawa dito ha. Inialagaan yung ate natin, wala kang di mo magawa. Bakit? Pinagtutulungan niyo na naman akong tatlo? Kasi Kasi sampid lang ako dito sa pamilyang to? Alam niyo, pagod na ako sa inyong tatlo eh. Alam mo ang kitid ng utak mo ha? Alam mo may sakit tong ate natin. May sakit sa kidney. Pero ikaw, malakas ka. Pero wala kang tinutulong. Alam mo, mas masaya na lang siguro kami kung ikaw yung nagkasakit. Sana nga ako na lang! Tama na kayo. Tama. Sana ako na lang yung nagkasakit! Para ako na lang inawala dito! Kasi ako naman yung walang kwenta eh! Diba? Lagi mo kasi sinasabi yan sa sarili mo. Ikaw ang naglalagay sa lugar na kinalalagyan mo. Yan, ganyan! Palagi na lang si ate, hindi niya na ako nakikita! Hazel, hindi yan totoo. Ano hindi totoo? Ate, nakikita mo naman, di ba? Ako yung walang kwenta dito. Kaya magsama-sama kayong tatlo. Wala kayong kwenta. Sakit naman sa ulo nito. Gulay! Bili na kayong gulay! Gulay! Ano ba yan? Hanggang wala na rin namang bibili. Musta na kaya yung mga anak ko? Pauwi na kaya? O anak, pati ka pa nagpapahinga, gabi na. Maaga tayo bukas, check up mo bukas. Di ba wala pa tayong pera pang-check up? Nagawan ko na ng paraan. Tuloy tayo bukas. Huwag mo na isipin yun, magpahinga ka na. Para maaga tayong magising bukas. Kaso kinakabahan po ako eh. Kung ano pa yung magiging resulta ng check-up natin. Papacheck up na si ate? Bukas. May pera na tayo, ma. Oo, ginawa ko na ng paraan. Tapos naman ito ate mo, kinakabahan daw. Ba't ngayon ka pa kakabahan, ate? Dapat nga maging excited ka kasi kagaling ka na. Hindi pa naman natin alam, di ba, kung komplikado na tong sitwasyon ko. Baka huwag na lang natin ituloy yung pagpa-check up. Gamitin na lang yung pera sa ibang bagay man. Ate? Anak, huwag kang nega. Huwag kang ganyan. Basta isipin mo, gagaling ka, gagaling ka. Kaya nga hindi na tayo... hindi na talaga ako tumitigil. Basta ang gusto ko, maiayos ka, gumaling ka. Ganon. Ate, Kausapin huwag kang masyado mag-isip ng mga negative sa utak mo, tanggalin mo yan. Kasi, pag nalaman na natin yung totoong sitwasyon ng sakit mo, edi magagamot ka na ng mga doktor. Gagaling ka na. Sige na, matulog ka na.
Para maaga tayo umalis bukas. Ikaw ba sasama bukas? Abo, sasama ako. O, tamo, sasama siya. Higa ka na. Pahinga na. Sige po, magpahinga na rin kayo. Sige ha. Tayo, Renz. Kumain ka na ba? Abo, Kakain muna ako. pahinga ka na ate. Tulog ka na ha. Sige na. Ayun na si Dok. Magandang hapon. Magandang hapon po. Gumawa na po kami ng thorough testing sa anak ninyo, Mrs. And unfortunately, medyo malala na po ang komplikasyon ng kidney ng anak ninyo. So, wala po tayong choice kundi operahan yung anak ninyo at kailangan po niya ng donor para sa kidney. Dok, ako po. Feeling po ako ibigay yung kidney ko sa ate ko. Naku, iho, ang problema kasi, tinest namin yung blood type ninyo, hindi kayo compatible, so hindi ka possible donor sa kapatid ninyo. Paano ba yan, Dok? Hindi ko alam saan kami kukuha ng donor. Naku, Mrs., alam kong mabigat po ito, pero wala na po tayo ibang choice eh. Kailangan po natin magawa ng paraan na makahanap ng donor sa lalong madaling panahon dahil kung hindi po, eh baka mas lumala pa po yung sitwasyon ng anak ninyo. So, I'm sorry to say, pero ganun po talaga. Nga pala, mauna na ako ha. May gagawin lang ako sa Sige po, opisina. Dok. Salamat po. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Hindi ko alam kung saan tayo mag-uumpisa. Saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo kukuha ng donor? Yes, hindi ko alam. Renz, alis ako ha. Ako na po muna magbabantay kay ate. Huwag mong iiwan si ate ha. Ika anong mangyari, huwag mong iiwan si ate. Basta babalik ako, Renz ha. Ate, magpagaling ka. Kaya mo yun. Bantayan muna kita dito. Sabi mo na tayo matulog ah. Sel, pwede ba tayo mag-usap? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na malala yung kondisyon ng ate mo. Lahat na ng taong dapat kong lapitan, nalapitan ko na, Hazel. Kinakailangan niya ng donor, ng kidney. Hindi ko na alam kung sino lalapitan ko, Hazel. So, anong gusto niyo pong iparating? Tulungan ko si ate? Baka pwedeng tulungan mo ang ate mo. Hindi kasi magkamat sila ng kuya mo. Nagbabaka sakali ako na baka pumayag ka na maging ikaw yung donor. Ang galing, no? Totoo nga yung sabi nila na sa huli, hahanapin ka rin yan. Sa huli, kikilanganin ka rin yan. Totoo nga. Sana naman maging maayos na si ate mo. Pupunta nga po dito yung doktor eh. Bibigyan daw tayo ng balita. Antayin natin.
Ayun pala si Doc. Hi. Good afternoon. Good afternoon po. Ayun po. Ready na ba kayo na ma-receive yung balita? Apo, Doc. Good news. Merong willing mag-donate ng kidney. Talaga ba sino, Doc? Nako, unfortunately, ayaw niya ipaalam yung pangalan, anonymous. Pero at least, good news to dahil malaki ang tsansa na gumaling yung anak niyo. Maoperahan na. Opera na si ate. So, ready na ba kayo? Oo, Doc. So, ayusin na natin yung mga papers para masimulan na natin. Puto. Okay? So, punta na kayo sa Registar. Balitaan namin kayo sa resulta ng operasyon mamaya. Po. Oh, Doc, thank you so much po. Congratulations. Salamat po, Doc. Salamat po. Congratulations. Sige na, mauna na ako. Sige po. Opera na si ate. Ate, Ma, Renz, Lalabas ka na. Inayos na namin ni Renz yung bill. Lalabas na tayo. uwi na tayo, ate. Ma, pwede ko bang makita yung nag-donate ng kidney para sa akin? Gusto ko lang magpasalamat sa kanya. Hindi nga sinabi nung doktor ate, sabi, anonymous daw. Pero hindi na importante yun, importante magaling ka na. Sa bagay. Wala ka nang gagawin ngayon kundi magpapalakas. O, diba? Talaga namang magpapalakas ako para sa inyo. Anak, ayusin mo na yung mga dala-dala ni ate. Alis na Apo. tayo. Oh, Para makaalis na ingatan mo yung tahi mo, baka bumuka. tayo. Babalik yan dito pag bumuka. May hinahanap ka, anak. Wala po, Ma. Sige na po, Ma. Renz, pakikuha na lang ng mga gamit ko. Sige. Sige na ate. Ito na. Tara ma. Sige. Mi, the best talaga yung luto mo. Napakasarap. Kaya nga eh, alam mo ba, nung nasa hospital ako, yung mga luto mo yung hinahanap ko. Kasi hindi ako nasasarapan sa mga ulam doon na binibigay. Pero, napansin ko lang po, parang ilang buwan na si Hazel na hindi umuwi. Ate, huwag mo nang hanapin ng wala. Si Hazel, alam mo naman yun, nasa galaan lang yun. Puro gala lang yung alam nun. Nung nagkasakit ka nga, hindi ka inalagaan, di ba? Naaway pa tayo. Pero Renz, parang first time na nangyari to. Ganito katagal, hindi siya umuwi. Hindi ba talaga siya masaya para sa akin? Ate, huwag mo nang hanapin si Hazel. Nasa barkada yun. Bubulakbol. Anak, huwag ka naman ganyan sa kapatid mo. Mi, may problema ba? Okay na si ate, o ba't umiiyak ka pa? Ang laki ng utang na loob natin kay Hazel. Teka lang. Ano pong ibig niyo sabihin, Ma? Anak, kung hindi si Hazel, malamang wala ka na. Nung gabing kinausap ko si Hazel, nakiusap ako sa kanya na tulungan niya tayo. Pinagbigyan naman tayo ni Hazel. At yun ang huling hiling niya. Na kung ano't ano man na mangyari, walang makakaalam na siya yung donor. Na kung ano't ano man na mangyari, walang makakaalam. At hindi ko dapat sabihin sa inyo. Kaso hindi ko na kaya. Pero Ma, nasa po si Hazel ngayon? Gusto ko siya makita. Ma, nasa si Hazel? Wala na si Hazel, mga anak ko. Ano? Hindi kinaya ng katawan niya. Naglilipat ng kidney niya sa kidney mo.
Sabihin mo sa akin, hindi yan totoo. Anak, ang tagal kong tinago. Ang tagal kong daladala ng bibig ko. Kasi yun yung gusto niyang mangyari. Pero hindi ko kaya nang isabihin sa inyo. Hindi. Alam mo? Sabi niya pa. Gagawin niya yun. Dahil hindi sa pakiusap ko. Gagawin niya yun dahil mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal ka niya. Yun ang sabi niya. Hindi man lang ako nakahingi ng sorry kay Hazel. Mami. Miss ko na siya. Kaya anak, next time, kalimutan mo na kung ano man ang nagagawa ni Hazel naman sa atin. Kasi bandang huli, bumawi siya. Dinawi niya lahat. Naiintindihan mo po, Ma. Basta tandaan niyo mga anak, mahal na mahal ko kayo. Nalampasan natin yung pagsubok natin. Sama-sama uli natin harapin kung ano man uli.